Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:11 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Huwebes, Hulyo 9, tuig 2026, ining inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa, kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Top 7 regional most wanted person na dakpan sa gimbal. Pilipinas nakakuha sang 8 billion digital investment pledges halin Canada. Kultura kang katahom bida sa nagilapit nga ika-122 nga founding anniversary sang University of San Agustin. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Chief of Staff ni VP Sara ginapatambong sa impeachment trial sa masunod nga semana. Detalye sang balita, WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpasabina sa Senate Impeachment Court si Attorney Zulieca Lopez, Chief of Staff ni VP Sara Duterte, nga magtambong sa impeachment trial sa masunod nga semana. Ini nga desisyon ginpatuman bilang sabat sa mosyon sang House Prosecution Panel nga ipatawag si Lopez bilang testigo. Sa ginsaysay ni Presiding Officer Chis Escudero, epektibo ang subpoena para kay Lopez sa Lunes, Hulyo 13 kag Martes, Hulyo 14. Plano sang prosekusyon nga ipresentar siya bilang testigo sa pagtalakay sang Article 4 sang Articles of Impeachment kontra kay VP Sara. Ini may kaangtangan sa ginaligar nga assassination threats bato kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag Anay House Speaker Martin Romualdez. Samtang gintalana naman sang impeachment court sa Miyerkules, Hulyo 15 ang oral arguments para sa request sang prosecution panel nga isubpoena ang tax records ni VP Sara. Iyabana nga si Manasseh Carpio kag sang mga negosyo nga konektado sa ila. Kinmanduan man ni Escudero ang depensa kag prosekusyon nga magsumite sang memorandum tuhoy sa request para sa BIR records tubtub Lunes, Hulyo 13. Sa oral arguments ginpahayag ni Escudero nga tagaan sa tigpulo nga minutos ang kada kampo antes magdesisyon ang korte. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kredibilidad sang NBI cybercrime witness ginusisa sa impeachment trial ni VP Sara. Detalye sa balita, Rialyn May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginusisa sa mga Senator Judge na sanday Senator Kiko Pangilinan kag Senator Sherwin Gatchalian ang kredibilidad kag kwalifikasyon ni National Bureau of Investigation Cybercrime Senior Agent John Mark Calilong, ang unan na testigo sang prosekusyon sa ikatatlo nga adlaw sang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa pagpamangkot ni Pangilinan kung abogado bala ini, ginpaathag ni Calilong nga hindi kag isa siya ka certified public accountant kag may degree sa accountancy kag accounting technology. Sa pag-usisa sang senador sa mga digital evidence kontra kay VP Sara, ginpaathag ni Calilong nga certified computer hacking forensic investigator siya kag may mga training sa computer forensics, mobile forensics, photo kag video authentication.
Naghanas man si Kalilong sa cybercrime investigation kag may 480 ka oras nga cybersecurity training. Magluwas pa sini, madamo man ini sang training nga naagyan sa NBI Academy tuhoy sa investigasyon kag international training sa Strasbourg, France. Samtang gin-question naman ni Senate President kag Senator Judge Sherwin Gatchalian ang certification ni Kalilong sa video forensic examination. Sa diin may direkta ini nakaangtangan sa pagpamatuod sa video nga gipakita bilang ebidensya sa trial. Gintagaan igtalob pangod ni Gatchalian nga lain ang computer hacking investigation kag forensic examination sa mga video kag iban pa nga kaangay nga digital evidence. Bilang pagklaro ni Kalilong, nagpaidalo man siya sa specialized training sa paggamit sa mga digital forensic tools kag mayara man ini sang certification para sa forensic examination. Si Kalilong ang una nga testigo nga nag-atubang sa prosekusyon agod pa matud-an ang mga video recording kung sa diin ginaligar nga nagpamahog si VP Sara sa kabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Relen May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duplicate kag photocopy sa mga dokumento mabaton bilang ebidensya sa korte suno sa Korte Suprema. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Mabaton na nga ebidensya sa mga trials ang korte ang mga duplicated photocopies ng mga dokumento bisan paagi sa papel o kung sa electronic form. Sa desisyon nga ginsulat ni Chief Justice Alexander Esmundo, ginpayag sang First Division sang Korte Suprema nga mabaton ang mga nasambit nga kopya basta wala sang problema upang duwa-duwa sa orihinal nga dokumento kag wala sang may maagrabyado sa paggamit sini. Ginpagwa sang korte ang pagsulundan kadungan sa pagpabor sang Korte Suprema sa sentensya nga pagkapreso batok kay Ibo Lastimosa sa kaso nga pagpatay sa Cebu City sa diin photocopy lang sang death certificate sang biktima ang ginpresentar sang prosecution para pamatud-an ang gintunaan sang kamatayon. Ginpayag sang korte nga sa idalom sang revised rule on evidence ang mga duplicate pareho sang photocopy ang makabig na nga pareho sang orihinal para mas madasig ang pagkuha sang ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pilipinas nakakuha sang 8 billion digital investment pledges halin sa Canada. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nakakuha ang Pilipinas ang 8 bilyones pesos nga balor sa investment pledges halin sa mga dalagko nga IT BPM companies sa Canada nga ginlakipan sang BlackBerry, CGI, Everise, Manulife kag Telus. Ang nasambit nga investment pledges magabukas ang madamo kag kalidad nga obra patasigon ang digital transformation kag mas pabakuron pagid ang workforce sang nasyon sa mga AI-related operations. Samtang, ginpayag naman ni DFA spokesperson Annalyn Raton sa programang Boses nga mas madasig pagid ang pagsulod sa mga investment halin sa Canada paagi sa Free Trade Agreement. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Apat ka barangay sa Negros Occidental ang apektado sa moderately explosive eruption sa Bulkang Kanlaon. Base sa initial nga record sa Negros Occidental Operations Center na monitor ang ashfall kag sulfuric smell sa barangay Bulwangan sa San Carlos City. Samtang may pagpanimaho man sang asupre sa barangay Quezon sa San Carlos City, barangay Igmayaan sa Salvador Benedicto kag barangay Maaw sa Bagos City. Ginathag sang Negros Occidental Operations Center nga ang ashfall kag sulfuric smell ang namonitor sa pila lang kabahin sa mga nasambit nga barangay kag posible pa nga madugangan ang listahan sa tion nga makasumiter na ang iban pa nga lokal nga panguluhan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. San Carlos DRR mo nagiwat sang road clearing sa paglupok sang Bulkang Kanlaon. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginreport, naghiwat ang San Carlos City Government sa Negros Occidental sang gilayon nga road clearing sa Guadalupe Bulwangan Highway para tinluan ang mga abo halin sa Bulkang Kanlaon. Sa pagpanguna sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, ginhiwat ang water flushing operation sa Barangay Bulwangan para tinluan ang kalsada para mangin safe sa mga motorista.
Kainas ang agad July 9 na balhag ang moderately explosive eruption sa Kanlaon kag nagpagwa sang madamol nga abo. Bangod sini naka-eksperyensya sang ashfall ang mga lugar sa Negros Island region kag Cebu. Ginpangabay naman ang mga biyahero nga maghalong samtang nagabiyahe sa Bulwangan bangod sang nagapadayon nga clearing operation. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpasalig si Antique Governor Paulo Javier nga naka-full alert kag handa ang probinsya sa Bagyo Inday. Suno sa gobernador, handa nga magbulig kag nagabantay ang probinsya sa sitwasyon. Sa pamahog sang weather disturbance, ginpangabay ni Javier ang tanan nga maghalong kag maghanda sa malain nga tiyempo. Ginmanduan niya man ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag mga opisyal sa probinsya nga bantayan ang lakat sang panahon pinaagi sa DOST. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, formal na nga hatag sa Department of Agrarian Reform ang 25 million nga farm to market road sa Kabakungan, La Castellana. Ang proyekto ginalauman nga mapadasig ang biyahe kag mapabaskog ang palangabuyan sa mga mangunguma sa lugar. Ang pag-turnover sa proyekto sa La Castellana ang ginpatigayon sa tunga sang pag-ulan nga dala sang habagat kag moderate explosive eruption sang bulkan Kanlaon subong nga Hulyo 9 ang aktibidad ginpangunahan mismo ni DAR Undersecretary Rowena Niña Taduran. Kaupod si La Castellana Mayor Añejo Nicor kag iban pa nga opisyal sa probinsya kag DAR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, mga IP community nga naapektuhan sa JRMP2 project wala ginapabayan kag padayon nga ginatatap suno sa NIA 6 detalye sang balita. Janelle Baclay. Wala ginapabayaan ang mga komunidad sang indigenous people nga naapektuhan sa konstruksyon sa Lao River Megadam Project 2. Sabay lo padayon ang programa sang NIA sa paglakip sa ila sa watershed management kag agroforestry programs. Suno kay Mr. Steve Cordero, halin sa nagsugod ang konstruksyon hasta nga malapit na lang ining makompleto, nagapabilin nga maayo ang koordinasyon sang ahensya agad mabuligan ng mga IPs. Humalin sa livelihood, housing, kagiman pa nga programa, makabig long term ang ila pagbulig sa komunidad sang IPs dugang pa ni Cordero. Nagapadayon man ang paghanas kag pag-involve sa ila sa mga sustainable programs nga makabulig sa ila lakip ang pagpreserba sang ila tradisyon kag kultura. Sa 171 ka barangay nga naagyan sang GRMP2 project, yara sa 16 diri ang iya sa mga IP sa diin ang iban sa ila ang ginpahimuan pa sang relocation area. Nagapakig-angot man ang NIA sa NCIP sa pagpasiguro nga mapatuman ang mga proyekto nga makabenepisyo sa IP community sa diin sila ang may aragid nga representasyon sa mga ginapatawag nga sinapol. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabiling offline na system sang LTO6 Iloilo City District Office halin pa sang Hulyo 7 bangod sang issue sa technical system. Bangod sini ginapahibalo sang ahensya ang ilang mga kliyente nga mahangpan ng technical problem nga mahimo makaresulta sang huol sa ila transaksyon. Ginatinguan naman sang technical team nga ma-restore ang system sa labing madali nga panahon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yara sa 12 ka banwa sa Antique ang wala sang klase sining Huwebes Hulyo 9 bangod sang posibleng epekto sang habagat nga ginpabaskog sang bagyo. Wala klase sa preschool to senior high school sa Aninii, San Jose de Benavista, Sibalom kag Tibiao. Samtang all-level naman sa mga banwa sang Tobias Fournier, Hamtik, Patnongon, Belison, Valderrama, Barbasa, Sebaste kag Bugasong. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hugot nga ginabantayan sa mga lokal nga panguluhan sa Negros Occidental ang epekto sang habagat nga mas ginpabaskog sang Bagyo Inday. Inigod mga sigurong kaluwasan sa publiko kag madasig nga mapalabot sa mga apektado nga pumuli ang mga kinahanglanon nga bulik base sa initial nga record 55 ka pamilya o 165 ka residente sa Isabela ang nagbakwit sa mga evacuation center sa La Castellana. Ini magnubo sa 10 ka pamilya ang nagbakwit mangod sa peligro sang pagbaha samtang nagpatuman sang face-to-face classes. Ay ini magnubo sa 20 ka lokal nga panguluhan sa Negros Occidental subong adlaw. Lakip diri ang Bago City, Binalbagan, Candoni, Kawayan, Don Salvador, Benedicto, Himamaylan, Hinigaran, Hinubaan, Ilog, Isabela, Cabangalan, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, Murcia, Pontevedra, Pulupandan, San Carlos City, Sipalay City, kag Valladolid. Para nga ginapangabayan tanan nga magpabiling alerto kag handa sa mga epekto sang habagat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, ginagdagid sang Iloilo City Government kag CDRRMO ang pumuloy sa pagdonar sa dugo sa ginapatay nga Oplan Cabalaka Blood Donation Drive. Kabuylog sang CDRRMO,
ang Western Visayas Medical Center Regional Blood Bank. Mahimo nga makadonar sang dugo kung sulod sa requirements dapat nag-edad sa 18 tubtob sa 65 anyos. Pwede ang 16 years old nga minor de edad apang dapat may parental consent mayong panglawason nakatulog sang 8 ka oras. Wala nakapatato kag body piercing sa sulod sang isa ka tuig. Sa pagtaas sang numero sa mga nagakinanglan nga pasyente kasubong sang ginadialysis, manugbata nga iloy ka mga pasyente sang vehicular accident kay iban pa nga ginakapanyagin ang pagdonar sang dugo ug may bastante nga supply sa tion sang emerhensya. Radyo Pilipinas News. Klase kag trabaho sa San Carlos Negros Occidental suspendido. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Ginreport nga naka-eksperyensya sang light ashfall kag sulfuric stench ang barangay Quezon kag barangay Bulwangan sa San Carlos City, Negros Occidental sa tapos sang moderately explosive eruption sang bulkang Kanaon aga sang July 9. Suno sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sang San Carlos City, natabo ang paglupok sang bulkan alas 7:33 sang aga. Gilayon naman nga ginmonitor sang Operations and Warning Division ang sitwasyon samtang ginpadala ang emergency response team sa duha ka apektado ka barangay. Bangod sinigin pangabay sang CDRRMO ang mga residente sa palibot sang bulkan nga magsuksok sang face mask, magpabilin sa sulod sang balay kag ipaiway anay ang hindi importante nga lakat para malikawan ang peligro dala sang volcanic eruption. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpatuman sa evacuation efforts ng lokal nga panguluan sang La Castellana, Negros Occidental sa ilang pumuluyo kasunod sang liwat nga paglupok sang bulkan kanlaon ayo suno kay La Castellana Mayor Anyo Nicor kasunod sang moderately explosive eruption sa Mount Canlaon ginpang evacuate na mga pumuluyo nga malapit sa mga subakal sa mga lahar prone area sa gud malikawan ang anuman nga kaswalidad labi na nga apektado man ang banwas sang habagat nga ginpabasko pa sang bagyo. Dugang pa sang alkalde nagpanagtagman ang lokal nga panguluan sang face mask labi na sa mga apektado sang ashfall. Ginpayag man sang alkalde nga gilayon nga nagpakigangot sa iya si DSWD Negros Island Region Director Arwin Raso para sa pagpalabot sang mga bulig nga kinahanglanon sa mga apektado nga pumuluyo. Radyo Pilipinas News. Konstruksyon sa Anilaw Bypass Road makapasulay sa biyahe sa mga motorista. Detalye sang balita, Jenel Baclay. Radyo Pilipinas Report. Kasunod sa pagkauman sang Anilaw Bypass Road sa banwa sang Anilaw Iloilo sa pagpanguna sa Department of Public Works and Highways, lauman ang mas masulhay pa nga pagbiyahe sa mga motorista ang nagapadulong sa northern part sang Iloilo. Ang DPWH Iloilo 2nd District Engineering Office nagpain sang pondo nga kapin 29.3 million pesos sa pagpaobra sang bypass road ng lakipan sa konstruksyon sang 797.22 meters sang concrete road, slope protection, sidewalk paver blocks, curb and gutter kag LED street lights. Magluwas sa makatag kasulhayan sa biyahe, ginapanan-aw man nga makabulig sa lokal nga ekonomiya ang bag-o nga karsada. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Arestado ang top 7 regional most wanted person sa ginlunsar nga manhunt operation sa barangay Iyawan, Gimbal, Iloilo. Ang suspetsado ginkilala kay Elias Cris, 27 anyos kag residente sang ninabitan nga lugar. Statutory rape ang pangatubang nga kaso sang suspect. Sa karon yara na sa kustodiya sang Igbaras MPS ang suspect. Ang Iloilo Police Provincial Office para sa ginpabasko nga kampanya kontra wanted person agud maproteksyonan ang mga pumuluyo kag manginhilway sa krimen ang bugos nga probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas News. Kultura kag katahom bida sa nagahilapit nga ika-122 nga founding anniversary sang University of San Agustin. Detalye sang balita, WVSU intern Rielin May Corder. Radyo Pilipinas Report. Pinasahi kag matahong nga mga kultura kag talento ang igabida sa nagahilapit nga 122nd founding anniversary sa University of San Agustin. Magabukas sa Hulyo 10 tubtob Agosto 14 ang exhibit na Echoes of Daisa sa USA Archives and Museum. Agod ipakita ang makasaysayan nga personal accounts kag memorabilia sang Daisa radio station sang universidad. Ini ang pangunahan ni University President Reverend Father Arnel S. Dizon Osa, kaupod ang direktor sang Archives and Museum na si Reverend Father Dominador Besares Osa.
Sa Hulyo 11 naman, mahiwaton nga Alumni Sports Championships Games sa USA Gymnasium alas 8 sang aga kung sa diin magapartisipar ang mga alumni varsity players kag mga current varsity players. Magapadayon naman ang selebrasyon sa Hulyo 12 alas 5 sa hapon kag Hulyo 13 ala 1 kag alas 4:30 sang hapon paagi sang Velada 2026 sa USA Auditorium. Halin sa Spanish term nga musical review, isa ka tradisyon sang USA ang velada. Suno kay Eric de Vinagracia, Artistic Director sang USA Little Theater, kag Vice Chair sang Universidad, isa ini ka prestyoso na cultural showcase nga mapasundayag sang talento sang masobra 200 ka estudyante kag alumni paagi sang musika, saot kag dramatic sketches. Libre kag bukas ini sa Pumuloyo sa syudad sang Iloilo. Ang pinaka-highlight sang nasambit na selebrasyon ang ika-122nd founding anniversary sa Hulyo 15. Lakip diri ang mga nanuhay-tuhay nga mga programa kaangay sang Eucharistic Celebration kag Zumba, Salo-Salo, Advocacy Fest kag Grand Alumni and Personal Homecoming. Ginaimbitar sa mga opisyal sang USA ang publiko nga mag-upod sa ilang mga aktibidad. Sa mga jubilarian naman nga luyag magpasakop sa homecoming, ginapanomdom sila nga mag-register antes ang deadline sa Hulyo 10. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Rielen May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 4:31 sa hapon. Kag amiya to manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Hulyo 9, tuig 2026 para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.